Ayan, okay, magandang hapon. Parang nakahulog yung boses ko. And of course, yung question ko for Miss Rio Locsin. Parang gusto kong kumanta ng magpapalit, di ba? Ayan, and then Miss Rio, kasi yung character mo, parang sobrang hirap din. Ang dami pinagdadaanan, di ba? To the point na halos manganib na yung buhay mo talaga. So, ang dami ding nakaka-relate dun sa character mo bilang nanay. So, ikaw ba personally, paano ka nakaka-relate naman sa character mo? Kasi totoo naman na nanay ako, di ba? At saka, mahirap, alam mo kung hindi, mahirap talaga yung trabaho. Nakakamanda na ako na damakmak na luha na naglalabas sa katawan. Almost every taping day ba umiiyak? Almost every taping day. Tsaka kami yung pinakamahabang linya na talagang sabi ko nga sa kanila, sana mabigay yung advances ko kasi hindi madali. Pero siguro as you age, sa tagal ko na rin sa industriya, sa daming beses ko na gumanap bilang isang ina, pero hindi pa ako isang lola sa totoong buhay. Parang automatic siguro yung pakiramdam o yung damdamin na binibigay sa isang ina, bababae yan na lalaki. Puno yan ang pagmamahal, puno yan ang pag-aaruga, puno yan ang pag-aalala. Ano man ang mangyari dyan, talagang nasa puso mo pa rin, alagaan siya. True and true. Kahit ano mangyari, aalagaan ko siya. Masama siya, mabait siya, aalagaan ko siya. Ayun, oo. Pero, kasi nga, almost every taping day, umiiyak ka, parang, hindi ka ba na-drain? Then at the same time, paano ka ba na ngayon, this time, paano ka kumakawala na? Sa mga ganong matitinding, kasi nag-viral nga, di ba, yung talagang pinag-usapan sa showbiz yung scene. Oo, hindi mo talaga madali. At saka kasi, sa amin nga napupunta ni Ruli yung pinakamabibigat na eksena. Di ba sa totoong buhay kapag umiiyak ka naman, pagkatapos umiiyak, gumagano ka pa, di ba? Parang gano'n, hindi ka agad makakawala doon sa emosyon mo. Pero yun na, habang pabigat ng pabigat, hindi kasi pwedeng dayain. Okay. Hindi naman pwedeng sabihin na sa gitna ng iiyak. Sa ano ba kinukuha? Kailangan puso. Kailangan maramdaman ng manonood na totoo yung ginagawa mo. Kaya doon kami humuhugot ng nilulu. Lalo na pag mga eksena namin dalawa. Nag-usap kami. Saka after every scene na nag-iiyak kami, nag-iayakapan kami. Hindi na manonood. Kasi hindi nga madali ang mga ginagawa namin. Pero doon, salamat naman at na ipapakita namin at ipaparamdam sa mga manonood. Totoong relasyon lang sa mag-iiyak. Pero matagal, Miss Rio, after every scene, bago ka makawala dun sa character mo? Depende kung gaano mabigat yung eksena. Yung mga mabigat, mahirap talaga. So yung nag-viral, yun talaga yung mabigat sobra? Mabigat kasi ang daming namatay. Bago nag-end yung book 1, ang daming nawala sa mga characters ng palangga. Nawala lang sa puso namin. Siyempre, habang tinitignan mo yung isa-isa, parang alala mo yung ginawa mo, yung pagsasama mo sa kanila, mag-flashback din. Sa totoong buhay naman, parang hindi ko siya makikita. Tapos, ang isa doon na nag-trigger sa akin, maaari isang araw, yung anak ko na yung nakaputing kubo, paano yung isip mo? Parang nakakapangilabot, kaya talagang mapapaiyak ka sa mga. Pero last na lang, Miss Rio po. So, kung may na-develop na relationship talaga dito, parang kayo ni Ruru, no? Parang mother and son talaga kayo. Magtina talaga kayo eh. Kasi wala ko anak na lalaki. Oo nga, hindi ka ba nagduda na baka anak mo nga si Rio? Kasi like kanina nakikita lang namin kung paano ka akbayan ni Ruru. Pati pag-ayos ng buhok mo, ginagawa ni Ruru talagang ang tindi. Anong masasabi mo sa ganong sobrang attention, respect, pagmamahal? Talaga. Tinatanong mo siya sa love life niya, tinatausap ko siya, o ganito, ganito, siyempre, no-builder ganda, diba? Sa tagal ko pa naman. Sabi ko, kamusta, paano mo niya handle? Basta alagaan na yung relasyon, di open, saka yung pagtiniwala. Natutuwa ako kasi mag-isang taon na rin kami magkasama ng Ruru. Kaya hindi lang naman sa hila, hindi siya saya. Yung mga problema rin namin sa pinagdadaan. Kaya susubukan yung relasyon at saka yung pagiging pamilya namin sa set. Pero did you expect na ganun pala si Ruru, no? Ha? Inasahan mo ba na ganun pala si Ruru ka caring sa... Oo, ngayon ko makakalain eh. First time ko rin siya makatrabaho, pero hindi ko siya madaling mahalin. Okay. Reaction, Ruru, bakit ganun ka kay
Bakit ganun katindi rin yung attention mo kay Miss Rio? Well, Talagang nanay mo siya on and off na halos. Tita kasi parang mararamdaman mo rin yung pag-aalaga niya sa'yo, sa set. So, syempre dahil most of the time kami yung magka-eksena, karamihan naman eksena namin talagang super close kami, talagang mahal na mahal namin isa't isa. So, hindi ko natadala rin siya kahit na Off-cam. off-cam, like kung paano ko alagaan sa tita, pagka pupunta ako ng gantong lugar, tita, anong gusto mo? Dahil minsan dadalag ko siya, minsan naman hindi ko siya madadalan, magtatampo sa akin. Wala daw masalubong galing Canada. So, feeling ko kasi pagka meron isang tao na nagbigay sa'yo ng ganong klaseng tiwala at pagmamahal, sa maikling panahon pa lang ng pagkakakilala namin, napakasarap sa puso at gusto mong suklian mo kung sa abot ng iyong mga kaya. So, kumbaga, pinabalik ko lang kay tita yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. So, yung pag-aalaga sa kanya, nung time na nahihirapan mga kat si tita, talagang hindi ko siya iiwanan. Hindi ko siya iiwanan kasi alam ko na nahihirapan yung nanay ko. At yun yung pakiramdam ko talaga sa totoong buhay. Kumbaga, alam ko na si tita yung maaasahan ko pagka nangailangan ako ng tulong. Mamaya nga, mahirap ako sa kanyang 2.5. Pati pala. So, ganun yung level of, yung relationship namin ni tita. Last na lang, ano yung parang in-advise niya nga, although nagpahapyaw na si Miss Rio ng mga sinasabi niya sa'yo about love life, pero ano talaga yung pinakamarkado? Sinabihan ka ba niya na huwag nang tumingin pa sa iba dahil... Wala naman ganun si tita sa. Pero, feeling ko, it's not just dun sa mga bagay na sinasabi sa akin ni tita, kundi dun sa mga actions niya. Doon ako mas nakatingin. Like, si tita, she's very professional. Sa totoo lang, meron na kaming script. Tapos, yung script namin, sinesend na yun through email. Pero si tita, gusto niya, sinusulat niya pa yung mga dialogues niya. So, doon parang makikita mo ng gaano siya ka-professional niya. Kung paano niya minamahal yung trabaho niya. I mean, wala nang papatunayan si tita. Dami na siya, dami na rin napatunayan sa buhay, ilang awards na natanggap niya, napakahusay na actress. Marami siyang napatunayan, pero still, yung level of commitment, level of passion na binibigay niya pa rin sa trabaho na to, nandun pa rin to the highest level. So, yun yung tinitignan ko, yung longevity ng karera niya, yun din ko yung gusto kong na-achieve sa career ko. So, hindi niya na kailangan magsalita doon. Papanoorin ko lang si tita at nakuha ko na yun. So, thank you so much. Happy birthday. Naging tribute pala. Pero anyway, yun ang maraming salamat, Ruru. Pero I hope matutunan talaga ng mga batang artista rin yung klase ng pagtatrabaho ni Rio Locsin. Talagang ngayon yata yung mga makikita mo yung mga veteran, iba talaga silang magtrabaho para sa mga bata. Hindi lang si tita, yung mga naunang mga actor sa amin. Nakakatuwa. Ganyan doon. Of course, si Raymond, si Amira, si Houston. Pagka-eksena ko sila, mararamdaman ko talaga na sila yung character sila. At hindi mo sila makikita naglalaro. Hindi mo sila makikita na parang pinipetics sa nila or they're just doing this project for the sake of trabaho yan. Mararamdaman mo na passion nila to. Kaya po sila nandito na rin. Kaya po sila sinusuportahan pa rin ng maraming mga tao. At yun po yung sobrang tinitingala ko, nakatanginan po nila na gusto ko rin po makuha eventually. Ayun. So bawal ang cellphone talaga, di ba? Actually, hindi lang no cellphone eh. Mararamdaman mo yun. Never mo sila makikita na parang okay, bago mag-take, bago makipag-tuloy ka, wahalo ka muna. Hindi eh. Ano yung focus? Yun yung hindi kong gusto ko ma-achieve pagdating ko ng panahon. Ngayon, actually, ito pong ginagawa ko na ito. Yung gusto ko makuha na katangian ko. Ayan, congratulations. Good luck sa next chapter. Thank you.
ng laban.